Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagpahayag ng interes na mag-invest sa Pilipinas ang isang malaking kumpanya sa India na GMR Group hinggil sa infrastruktura, enerhiya at paliparan. Ito ay matapos ang isang courtesy call sa 10th Asian Summit kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng top executives ng GMR Group kung saan sinabi ng kumpanya na gagawa ito ng paraan para sa pangmatagalang solusyon sa infrastruktura at enerhiya. Tinalakay ng Pangulo na ang kaniyang administrasyon ay layong magsagawa ng mga pangunahing infrastruktura at ang pagsang-ayon ng India ay makatutulong sa Build Better More program ng gobyerno. Inihayag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Teofilo Guadis III ang posibleng pagtaas ng pasahe sa jeep bago matapos ang taon. Ito ay dahil sa kamakailang pagdaing ng mga transport groups ukol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis o produktong petrolyo. Aniya, kailangan pa umano nilang makipag-ugnayan sa National Economic and Development Authority upang mapag-usapan kung magkano ang halaga ng pasahe pagkat bawat pag-angkat ng presyo ay may kaakibat na malaking epekto sa ekonomiya ng bansa. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa mga residente malapit sa bulkan ng Taal na mag-ingat kaugnay sa muling naobserbahang vugs sa bulkan. Dulot ito ng patuloy na pagtaas ng tubig at degassing na nakakaapekto sa bayan ng Taal. Naglalaman ito ng volcanic gas na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract kung kaya't pinapayuhan ng PHIVOLCS ang mga residente na hanggat maaari ay magsuot ng N95 face mask upang makaiwas sa epekto nito. Gayunpaman, nananatili pa rin sa Alert Level 1 status ang kondisyon ng naturang bulkan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa bar examination na gaganapin sa ika-17, ika-20 at ika-24 ng Setyembre, magpapatupad ng liquor ban ang lungsod ng Maynila. Ito ay alinsunod sa executive order na inilabas kahapon ni Mayor Hani Lacuna kung saan magkakaroon ng liquor prohibition sa mga lugar na may 500 metro ang layo mula sa Universidad ng Santo Tomas hanggang San Beda. Ang ban ay magsisimula ngayong araw na magtatagal hanggang bukas ng alas 10 ng gabi at magpapatuloy sa ika-19 ng Setyembre simula alas 12 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ng Miyerkules, ika-20 ng Setyembre. Gayon din sa susunod na Sabado, ika-23 ng Setyembre, simula alas 12 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ng Linggo, ika-24 ng Setyembre. Dahil sa nalalapit na pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Civil Service, nag-anunsyo ito ng libreng sakay sa MRT-3. Ayon sa pahayag, ang libreng sakay sa MRT-3 ay para lamang sa mga empleyado ng pamahalaan. Upang ma-avail ang nasabing libreng sakay, maniyaring ipresenta ang office ID sa service gate at mismong istasyon. Upang may pabatid ang mga programa at serbisyong hatid ng gobyerno, partikular na sa pinansyal na usapin, nagsagawa ang Department of Agriculture o DA ng Information Caravan na on Agri-Credit sa magsasaka ng sibuyas sa Palayan City, Nueva Ecija. Umabot sa 120 magsasaka ang nakilahok sa nasabing caravan na siyang nagsilbing one-stop shop upang sila'y malinawan sa mga proseso at requirements ng loan and insurance program na siyang makatutulong sa kanilang paghahanap buhay.
Ang caravan na ito ay pinamunuan ng DA High Value Crops Development Program o HVCDP, DA Agricultural Credit Policy Council o ACPC at DA Agricultural Competitiveness Enhancement Fund o ASEF bilang parte ng programa ng gobyerno na Optimization and Resiliency in the Onion Industry Network o ORION. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force.